Good morning, coffee lovers! So today naata diri sa Alani Blantapan with one of our local farmers here sa Bukidnon. Actually, one of the pioneering coffee farmers diri sa Bukidnon. So ato siyang turyahon about coffee farming, and then first of all, sir, can you introduce yourself? Ako na si Patrocinio Pahay Jr., 66 years old. Since 1968, magtanong namin yung kape. Wow, magulang pa sa kuha. So sige, atong first question is, why you decided to plant coffee, sir? Ako nagtanong ko kopi kay nakita na ako siya nga star for all season. Ato pa ma-drought, mamunga, kung heavy rains, naga po kay harvest. So diri sa high elevation sa Mount Kitanglan Range diri nga part sa Lantapan, mas maayo ang production kung mag El Nino. Oh, okay. Kay high elevation, cold temperature. So ganahan ang kape na biraan, robusta. The more ang Arabica. Unsa ang mga challenges nga imong na-encounter during pagtanom nimo kape din until harvest season? Financial support. Dili priority program sa government, kaya ang priority program sa government is rice and corn. Farmer has no access to banking system, financial institution. Kay gi-encourage man ang farmer nga mag-organize. But in fact, we are thankful sa atong bag-ong government karon, bag-ong panggobyerno, si Governor Onil Roque. Kay gihimo niya nga programa ang magtanom og kape. Kay himuon niya ang Bukidnon mao ang coffee tourism of the Philippines for the next 2030. So, malipay ang mga farmer, mga coffee farmer nga naa pa day paglaom. Pest and diseases, lakbi sa mga technology, pero continue gapon ang research. Weather, kay kung heavy rains, lisod may makauga. Dili kay may dugay makauga, so maapektuhan ang kalami sa among kape, ang quality. Katulo, ang access sa market, ang pricing, kay masakyan man migmaayo sa mga middlemen. Kung farmer ang saligan sa pag-process, posible nga dili siya exportable nga quality. So mas maayo nga himuon sa gobyerno, doon na tay facilities nga i-establish sa usa ka komunidad nga diha ang processing. Kay from berries direct sa processing para makontrol nato ang quality sa atong coffee. As an experienced farmer here sa Bukidnon, for you, unsa ang naa sa Bukidnon, why most of the coffee nga gina-produce nato diri is lami yun and then high quality beans? Una dahil ang soil quality nato. Division. Ngayon, Bukidnon is high in relative humidity. So once nga ang kape naa sa low elevation, dali siya mo mature. So therefore, minus ang iyang sugar. So the more dugay siya mag-develop ang beans, the more magkalami. How about the weather sa Bukidnon compared sa other provinces? Ang weather po sa Bukidnon is get ni siya na wapo yun ang atong weather dili kay sa mga kalamidad. As a local farmer here sa Bukidnon, unsay natabang ni Bukidnon Coffee Exchange sa inyo? Makabalo namin sa quality control sa coffee, control sa sorting, ngayon sa mga posisyon na inatuglo sa post-harvest. Kaya kaduha, ang farmer, makapakayo yung tabang sa marketing. Ngayon, sa pricing food, mabalance na mo kay gatugan man sila nga muna ang prevailing price ka. Okay, dako kay katabang. Labi na gyud ang Bukapik siguro kung maghimo sila og farmer partner. Kay aron mas maduganan pa gyud ang among kaalam o technology. Kaya ang coffee farming is kinahanglan gyud og collaborative effort. Ikan sa marketing, production, sa technology, and labi na gyud sa quality. The best coffee is best in quality. But the best quality is from the hands of the farmer kung giunsa na pag-produce ang coffee. Giingnan na mo sa lumad nga term, intabon. Ikabilin nga mga tanom. So mawala siguro ng kape kung undang lang tao inom ng kape.